Media lurker ako. Tinitingnan ko ano ba ang sentimento ng bayan. O, tingnan nyo ha. Sentimento ng bayan. Pag-usapan natin si BP Sara. Again, hindi ako kampi kay BP Sara. Hindi ko rin siya kaaway. Sa resibo ko titingin. Okay? Pero, nagmamaang-maangan ka na lang kung hindi mo naaamoy na binibinay si Sara. At kung saan galing ang bira. Huwag na tayong magtanggihan dyan. Galing sa pula yan. Yung pagbira kay Sara. Again, hindi, I'm not about 2028 election. Pero kitang-kita. Papapil sa media dahil bagsak sa survey, tapos bibirahin si Sara. Let's connect that to China. Meron nagsasabi kumakampi si Sara sa China. At ako, malakas ang pakiramdam ko. Maniwala kayo sa akin or hindi. Kaya binibira ang China. Isa yan sa propaganda para ibintang kay Sara. Wala naman tayong problema sa China dati. Bakit ngayon big deal? Ang aga nyong siraan si Sara. Walang problema sa China. Ang may problema kayo. Yung bigas natin, yung sibuyas natin, yung EDCA, ang taas. Smuggling. Yan ang problema, hindi China. Kaya ito nakakatakot. Mukhang gagamitin ang US para si Sara ay hindi maging presidente. Dahil alam natin ayaw ng US sa Duterte. Nagtatanga-tangahan ka na lang kung hindi mo alam. Isa kang bashers, ensamada o nakakatanggap ng NMAX kung hindi mo alam. Kaya ang labanan ngayon, grabe. Yang pamumulitika against Sara, kahit hindi ako makasara, naaasar ako kung bakit ginagawa. Idadamay dito, pati USA, China. Hindi nila pauupuin si Sara. Meron na silang manok for 2028. Yun ang binibuild up. At tandaan nyo yung sinabi ko, before lumabas yung mga, kumbaga dyan sa mga China ni Sara, sinabi ko na yan dati, habang palapit tayo sa 2028, gigibain si Sara. And I will say it again. Habang lumalapit tayo sa 2028, mas lalong gigibain si Sara. Ayan ang kalalagyan natin. Gagamitin ng EDCA, gagamitin ng isyong China, lahat ng issue ibabato kay Sara. And if it's not effective, dahil meron silang bata, alam nyo na kung sino yung bata nila patatakbon sa 2028. At pag hindi tumaas ang survey, gagawa sila ng bagong oposisyon to combat Sara. Pakinggan natin to. Naniniwala ba sila kay Vice President? Yung mga linalabas na ibinay mo si Inday, naniniwala ba sila? Tama si Marvin, hindi lang pula, may kasama dilaw dyan. Correct. Pula, nagpapanggap na okay ang Duterte sa kanila. Dilaw, lantarang ayaw sa Duterte. US, ayaw sa Duterte. Si Olin, alam niya, coach, ang manok ni BBM Cox is Tambaluslos. You watch out for this. Watch out for this.
Abangan nyo ang survey. Pag hindi tumaas si Tambaluslos, gagawa sila ng bagong oposisyon. At alam ko sino magiging manok nila. Saka ako nasasabihin. Pero ngayon, nakikiramdam sila kung lulusot yung manok nila, si Speaker. Kung hindi, meron silang kukuning isa. Malakas din yun. Malakas. Gagawin nilang manok. It's too early for me to say. Pero alam ito nung mga vloggers na nasa sirkulasyon. Yung nasa sirkulasyon na, hindi yung nasa labas, mga dugyot kung tawagin. Yung parang pinabili ng suka tapos sumausaw sa lahat. Alam yan kung sino to. To a certain degree, they speak against it. So, ang tingin ko, again, babalik tayo. Hindi si VP ang nasa balota sa 2025. So, kung aatake ka ngayon in the hope na you will gain for 2028, it's a very wrong strategy. It's too early. Yan. Correct. Ang aga pa, ang usapin ngayon 2025. Okay? It's too early. Ngayon, bakit sa tingin nyo binabanatan si VP Sara this early, napakalayo pa? Titingnan nila kung sino ang magiging manok nila. At tatandaan nyo po, kaya po huwag kayong magkakamali. As early as now, sinasabi ko na po sa inyo, tumingin kayo sa resibo. Sa 2025 ang iboboto ninyo, yung may pakinabang, hindi puro apelyido. Yung may pakinabang at hindi trapo. Bakit po? Okay? Kasi diyan po titingin ang mga tambaluslos kung may angas pa ang pula. Diyan nila malalaman if kaya nilang i-contest si Sara. Tama o tamang-tama. Makikita natin. It happened dun sa mga dilawan. Kung meron po tayong mga dilawang nanunood dito, kaway-kaway sa inyo. Napatunayan nyo, 8 inodoro kayo. Right? Kaya ang gagawin niyan, kumontra na lang ng kumontra. Napatunayan na nila, amoy na nila yan eh. Uulitin yan sa 2025. Kaya ngayon pa lang, pumili kayo ng maayos na iboboto nyo sa 2025. And I hope sawa na kayo sa mga tambaluslos ng bayang ito. Kasi diyan pa lang, mangangamoy na. Kung malakas pa ang pula. Pilipino, kung totoong sinasabi mong nabudol ka, matuto na kayo. Coach Oli, smart magic yan eh. Ando doon na ako. Maaari smart magic ang ipanalo. Pero wag na kayong attend ng rally nila. Kasi ganyan ang palalabasin nila sa media, maglalagay sila ng maraming artista para kayo mga magsisi-attend at palalabasin nila sa media. Iko-connect nila, marami kami sa rally. I therefore conclude, panalo kami sa eleksyon. Ang problema sa Pilipino, ang hilig nyo sa artista. Hindi, totoo lang. Kami po, umattend po kami ng celebration ni Senator Bong Revilla sa kanyang birthday at saka 50 years sa showbiz. As part of media. Ako as part of saksi and remate. Pero hindi po kami doon para mamulitika. Kasi halo-halo po yun. Sa katunayan, marami doon, hindi ko type. Buti hindi ko nakatabi ng table. Kung hindi, itinulak ko kay Dada. Kay Boss Dada. Kaya nga hindi ako nagpa-picture sa artista eh. Hindi ako mahilig sa artista. Wala ang masama ko, Oli.
sa artista? Wala. Pero kung ito ay makakaapekto sa ating politika, boto kayo ng boto dahil sa artista, attend kayo ng dahil may artista. Eh di ba? Si Marcos, anong ginawa? Takot sa debate. Takot mag-speech ng maayos. Anong ginawa? Puro artista. Puro musikero. Dagsa ng tao. Aaminin natin. Sakit ng Pilipino yan. SD ang daming tao. Paano mo ngayon i-connect merong smart magic? Ay sige, nasa sa inyo po. Hindi ko naman kayo pipilitin. Hindi naman tayo diktador. Hindi naman tayo martial law. Kung gusto nyo pa rin manood dahil may mga artista yung mga yan, bahala kayo. Kasi sinasabi natin, mahirap kontrolin kung andyan pa rin ang Smartmatic. Pero kung nilangaw ang rally niyan, paano pa sila mananalo? Kahit magikin na Smartmatic, halatang halata.